mga bisita ko ngayon. Huwag ba masasaluhan natin? Pagpasensyahan ko kung ano yung natin dyan. Pero ganun pa man, maraming salamat sa inyo. Everybody, let's sing a happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Hindi ko siya pwedeng ipagpalit. Yung iba lang, gusto na ako idagdag sa buhay nila. Mayroon pa pala. Hindi ako nagdadagdag. Sila, hindi ko makasalanan yung ano eh. Kaya si Mikay. Si Mikay, problema rin niya paglaki. Bakit naman? Meron lang siya sa batok eh. Habulin? Ano sa batok? Habulin. Yun. Diyan mga mahabol sa akin. BIR. XXX. I love you, be. Hindi pa uso yung ibe. Be na ang tawag sa kanya. Only. Siya yung ano, siya yung galit na. Galit na. Halos gusto niya na ako sagutin, pero ang tawag pa rin niya sa akin, Be! Be, tama na! Kiss! Be! Mahihain ko sa may ilaw eh. Sayang! Woo! Nakita ko may ganyan. Masaya pala. Happy pala. Unlike asawa ko, ever since na nagsama kami dalawa. Ever since na nagsama kami dalawa. Kahit wala pa man. Ever since na nagsama kami ni William, siya lang talaga ang binibigyan ko ng celebration. Laging may handaan. Ganda. Simula mula bata, binata, nakapag-birthday lang ako nung napakasawa ko. Nung magkasama kami. Kaya yearly akong mag-birthday. Kaya 25, ilang years na yun? 37 years na ako nagsa-celebrate. Tapos, hindi naman siya nagbibigay ng pang-inom.
Sa akin lang din lagi. Sa kanya lang yung mga luto. Yan. Pag wala nang inom, hindi na masaya yung mga lalaki. Oo. Diba? O, pero ulit-ulit siya ang luto sa sukulan. Siya ang jackpot. Ha? Ano yung jackpot? Eh, siya lang naman ng grand prize, di ba? Jackpot. Siya. Jackpot din siya sa akin. Jackpot din siya sa akin. Pares kami nanalo ng loto ba? Pero mahaba ang pasensya niya. Mahaba ang pasensya niya. Yung mga anak ko, alam mo yan eh. Nung araw sila papasok pa lang sa eskwelahan. Ako pauwi pa lang. Nakakasalubong ko yan sa kalye nung araw. Kaya tawag sa akin sa lugar namin, morning boy. Nung araw talaga. Saksi ako sa pagsasama nila. Sila ba yung parang aso pusa? Pero, alam mo yung kasabihan na ano, yung hindi magkasundo kasi aso pusa, hindi pala totoo yun eh. Minsan yung aso tsaka pusa, totoo magkaibigan. Andun yung minsan, bihira man silang maglambingan. Ang pinakapaglambingan nila ay ano eh. Oo. Batuhang pinggan. Yung aso. Parang pili ko yung aso. Ano? Hindi, siguro si Kuya William sanay talagang, kasi pag tingnan mo pag kumakanta siya talagang malakas. Diba? Si Ate Mi yung tagahina ng ano. Sa pagsasama nila Ate Mi talagang ano naman talaga. Doon mo makikita talaga yung totoong tunay na mag-asawa. Hindi man masaya, hindi man malungkot, pero pag dumarating naman yung sagana as in talagang nakikinabang. Happy family kami. Yun lang. Hindi magalit man, may tampuhan, hindi tumatagal. Kumbaga, inaayos agad. Opo. Kaya masarap yung magkakapatid na nagmamahalan talaga. Lahat umaangat. Kaya salamat ate kong sexy. Ate B, kaya tol na lang ang tawagan namin yan, ganyan kami ka-close yan. Yung bunso panganay, kumbaga ang bonding niya, disregard yung profession kung ano meron kami. Yung ate namin na yan, natatawa nga ako, simula nung napasok ako sa gobyerno, pag kami nagsasama-sama, sasabihin niya sa akin lagi ako pinapaalala niya. Oh, wala ka sa duty dito, ano? Eh, sabi ko, alam mo naman yun. Ako magluluto, ako magsasaing. Gano'n naman yun. Kasi totoo yan. Number one sa lahat yung big R, panatilihin niya, respect. Kasi pag nawala yan, talagang magkakanya-kanya na tayo eh. Disregard kung ano meron ka. Yung pagiging humble, kapatid ng respeto yan. Kasi minsan nakakalimot tayo eh. Pag nakakarating na tayo dun sa tugatog ng tagumpay, akala natin, ano na tayo, kumbaga sa unbreakable na. Hindi, ang totoo niyan, yung family number one yan. Kasi kahit saan ka makarating, walang ibang dadamay sa pamilya. So, kasama na yung mga kaibigan, kasi tama yung sabi ni Ma'am kanina eh. Kung nakikita nila na ganun kayo magturingan, eh ito, mabuting kaibigan to. Ganyan tayong mag-select ng isang pagkatao eh. Pipiliin natin kung sino yung magiging mga kaibigan natin. Worth it ba yung mga yan? At isa sa panuntunan para malaman mo kung sino yung pwedeng maging tunay na kaibigan,
kung paano magturingan ang pamilya. Kasi sigurado, pag nakita mo ang pamilya na yan is solid, ganun, ano man ang katayuan niya sa buhay, makikita mo yung humbleness, yung pagkakaisa. Isa sa indicators niya na ito tamang tao to, tamang kaibigan to mga to. Kasi yung pamilya nila, tinitreasure nila eh. Sigurado ako pag kinaibigan ko to, ititreasure sila dyan. So kami magkapatid, actually, binabanggit nga ni Bayo, hindi ako nababanggit ngayon, pero ang totoo niyan, kung closeness lang naman pag-uusapan, close kami magbabayaw. Wala na kaming pag-uusapan pa. Sabi nga ni Kuya, wala na kwentuhan ko. Kaarawan mo sa Monday. Happy birthday. Nung makilala ko si Vilma noon, natatandaan ko, maliliit pa yan. Si Mama. Nung nasa Balintawak yan, nung pumunta ako noon sa kanila, nag-asawa na pala si Vilma. Tapos sabi ni Mama sa akin, paribud na, si Vilma, gaaway ang buda si William. Si Vilma yan, sabi niya, mo yan makahulong ta. Ano yan, magabatuhan ng manya. Paribud ng una, tinawan ako ni Mama ng 50 pesos nung araw, malaking bagay na yun. Tapos, pinapartaan ako si Vilma, lamang gagulo. Sabi ko kay Mama, sige, aalis na ako ma. Pero si Vilma may lamang, hindi ba siya gumagalaw sa pagkakaano? Sabi niya, pumaribod ka na, sabi ni Mama, kapag abot ni William, mag-aaway ng manyan. Sabi ko naman noon kay Mama, tayo man ma, sabi niya, buburaga na yan ni Vilma. Tapos di sabi ko, baka ang buot man yan ni William ma. Tapos di, wala lang. Siguro, nagdumating yung maraming panahon. Ang hindi ko lang talaga, ang masasabi ko lang sa pamilyang iniwan ni Mama, talagang nandun yung pag-ibig. Naramdaman ko po yun. Totoo po. Kasi si Vilma sa amin magkakapatid kahit na alam naman namin kung ano kami, di ba? Pero yung pagmamahal nila sa amin, talagang nararamdaman ko. Walang kasiyahan, hindi kami tinatawag magkakapatid. Kahit na anong mga kaugmahan sa buhay, kay Joey, sa pamilya talaga, tawagin si Ate Duli, si Kuya Miguel, si Kuya Rico. Parang gusto nila andun yung buong pamilya, banding, yung pagmamahal. Sa totoo lang, sa pamilya ng Bonifacio, dito ko naramdaman yung totoong pagmamahal. Kahit na sa mga apo niya, sa mga anak niya, yung mga anak niya, kinikwento ko rin yan sa mga anak ko kung paano nila ako pinirespeto, ginagalang. Sabi ko, doon ko rin nararamdaman yung parang talagang pagmamahal bilang isang kapamilya. Kaya sa birthday mo, wala akong hinihiling sa Panginoon, bigyan ka pa ng kalakasan. Maging matatag ka sa anumang mga pagsubok na darating sa buhay mo. Tandaan mo, hindi ka pababayaan ng Panginoon kapag ikaw ay maging tapat lang sa Kanya. Tanggapin mo kung ano ka, lagi ka lang magpakumbaba, be. Nakikita ko darating at marami pang darating na biyaya para sa iyo. At alam ko na hindi ka magbabago sa aming magkakapatid. Hindi mo pa rin kami tatalikuran. Ano man ang magiging mangyari. Alam namin naririyan ka. Sabi niya ng anak ko, sige naman, doon ka na lang sa Batangas. Kasi alam na ko naman na you're in the good hands. Sabi ko, wow. Kaya, wala, ano na lang din yung mga anak ko dito, na andito na lang ako sa mga kapatid ko. Kasi alam nila na panatag sila pag andito ko. Huwag naman. Kaya, muli, happy birthday, God bless, more birthday to come. Kasi mas malawak ang isipan niya sa akin. Sa math lang ako malawak. Pero pagdating sa buhay, hindi ako ganun pagaling. Pero pag math ang pag-uusapan natin, talo ko siya dyan. Pero pagdating sa actual na buhay, pinaubaya ko yan sa kanya. Pero minsan nagtatalo rin kami. Kasi minsan hindi ko type yung decision niya. Kaya lang, pares kami hindi talaga magpapatalo.
Pero sa huli, hindi rin ang nasusunod. At ligaya. Na aking nakilala, ibinulan mo ang inisip ko sa gitna nitong mundo. Nakita ko ang lunas sa aking kalimutan. Iba ka